Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa kabundukan ng Sierra Madre, isang kulay itim na sasakyan ang marahang huminto sa harap ng tarangkahan ng kampo General Luna. Bumukas ang pinto at isang babae na nakasuot ng uniporme ng militar ang bumaba. Tahimik ang kanyang mukha, walang bahid ng anumang emosyon, habang sinabi niya, "Taga rito lang ako sa loob ng kampo. May hinahabol lang akong importante, kaya sa pagmamadali, naiwan ko ang aking identification card." Ang bantay, isang binatang korporal, si Joy Reyes, ay sumagot ng may diin at walang pag-aalinlangan, "Sinungaling. Ang sinumang hindi sumusunod sa regulasyon ay hindi maaaring pumasok." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid kasabay ng isang bahagyang ngiti na sumilay sa mga labi ng babae. Sa mismong sandaling iyon, mula sa loob ng kampo ang mga nakatataas na opisyal ng korporal ay nagmamadaling tumakbo papalapit. Ang gulat at takot sa kanilang mga mukha ay nagpataas ng tensyon sa hangin na halos ay masusuffocate ka. Sino nga ba talaga ang babaeng ito? At anong klaseng pagbaliktad ng sitwasyon ang magaganap sa tarangkahang ito? At ang binatang sundalo na buong tapang na ipinaglaban ang regulasyon, ano ang magiging kapalaran niya? Dito magsisimula ang ating kwento. Sa isang malamig na umaga noong dekada 90, sa isang malayong kampo militar sa paanan ng Sierra Madre, ang buhay ay nagpapatuloy tulad ng dati. Ang malamig na hanging amihan ay humahampas sa guard post kung saan nakatayo si Corporal Joy Reyes. Mula sa isang lumang radyo, ang malungkot na tinig ni Freddie Aguilar ay umaawit ng "Anak." Ang mga nota ng kanta ay tila nakikisabay sa kalungkutan na bumabalot sa puso ng binatang sundalo. Si Corporal Joy Reyes ay nakatayo ng tuwid, ang kanyang postura ay perpekto, ang kanyang mga mata ay alerto. Ang bawat hininga niya ay lumilikha ng puting usok sa malamig na hangin. Ang kanyang mga kamay, na namumula na sa lamig, ay inayos ang kanyang helmet bago muling sumulyap sa relo. 3:30 ng hapon, mahaba-haba pa ang oras bago matapos ang kanyang duty. Sa panlabas, si Joy ay kalmado, halos walang emosyon. Pero sa loob-loob niya isang bagyo ng pag-aalala at kawalan ng katiyakan ang nananalasa. Ang pinakamabigat sa lahat ay ang kanyang relasyon sa kanyang ama. Ang matinding pagtatalo nila bago siya pumasok sa serbisyo ay sariwa pa rin sa kanyang isipan. "Ano bang balak mo sa buhay mo, ha, Jose? Magsusundalo ka? Pagka-retire mo, ano ka? Isang pulubi na may medalya? Walang kwenta." Ang matalas na boses ng kanyang ama ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang utak. Ang kanyang ama, isang construction worker na nagbanat ng buto buong buhay para lang mapakain ang kanilang pamilya, ay labis na nadismaya nang hindi nakapasa si Joy sa kolehiyo at piniling mag-enlist sa army. Bagamat ang katotohanan ay kinapos sila sa perang pangmatrikula, para sa kanyang ama kasalanan iyon ng katamaran ni Joy. "Lahat ng anak ng kumpare ko nakatapos. Nag-abroad. Ikaw lang ang naging ganito. Palamunin." Sa gabing iyon walang salitang lumabas sa bibig ni Joy. Gusto niyang magpaliwanag pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Sa totoo lang, maging siya ay hindi sigurado sa kanyang hinaharap. Pagkatapos ng serbisyo, anong gagawin niya? Paano siya mabubuhay? Ang lahat ay malabo. Ang buhay sa loob ng kampo ay hindi rin madali. Ang paulit-ulit na training, ang nakakasawang buhay sa barracks, at ang pambubuli ng mga mas senior sa kanya ay nagpapabigat sa kanyang kalooban. Lalo na ang tungkulin bilang isang bantay sa tarangkahan, nangangailangan ito ng matinding focus. Isang maliit na pagkakamali lang at maaaring malagay sa alanganin ang buong kampo. Kaya naman, sinisiguro ni Joy na sinusunod niya ang bawat regulasyon sa pinakamahigpit na paraan. "Magandang hapon po. Pwede ko po bang makita ang inyong A?" Sa bawat taong pumapasok at lumalabas, paulit-ulit na binibigkas ni Joy ang mga salitang iyon na parang isang makina. Minsan, may mga opisyal na naiinis at nagagalit pero hindi natitinag si Joy. Buong tatag niyang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Para sa kanya, iyon lang ang tanging paraan para protektahan ang kanyang sarili. Mula sa radyo, ang malungkot na himig ay nagpatuloy. Biglang naalala ni Joy ang kanyang ina sa probinsya. Hindi tulad ng kanyang ama, tahimik lang siyang hinatid ng kanyang ina noong araw na siya'y aalis. Pero kahit ang tahimik na suportang iyon ay nagiging pabigat sa kanyang dibdib ngayon. Isa na namang bugso ng malamig na hangin ang dumaan. Niyakap ni Joy ang kanyang sarili sa loob ng makapal na uniforme, itinaas baba ang mga paa para labanan ang lamig. 2 oras pa bago matapos ang kanyang turno.
At mukhang, tulad ng ibang araw, lilipas na naman ito ng tahimik. Pero hindi alam ni Joy na sa araw na yon, isang pangyayari ang babago sa takbo ng kanyang buong buhay. Ang mga kamay ng relo ay marahang gumagalaw, at ang malungkot na musika ay patuloy na humahalo sa malamig na hangin. Pasado 4:00 na ng hapon. Tapos na ang kanta ni Freddie Aguilar, at isa na namang lumang kundiman ang pumalit. Sa sandaling iyon, mula sa malayo isang itim na sedan ang papalapit sa kampo. Gaya ng dati, inayos ni Joy ang kanyang tindig, at matamang pinagmasdan ang sasakyan. Marahan itong huminto sa harap ng guard post, bumukas ang pinto sa driver's side, at isang babae ang bumaba. Sa isang sulyap pa lang, kitang-kita na ang kakaibang aura na bumabalot sa kanya. Matangkad at tuwid ang tindig ng babae, suot ang isang unipormeng plansadong-plansado. Ngunit nang suriin ito ni Joy nang mas malapitan, napansin niyang may mali. Ang uniporme ay mukhang para sa isang opisyal, pero wala itong anumang insignia ng ranggo. At ang mas nakapagtataka, tila wala siyang dalang anumang identification card. Isang bagay na mandatory para sa sinumang papasok sa kampo. Ang babae ay naglakad papalapit sa guard post ng may kumpiyansa. Nagsimulang makaramdam ng kaba si Joy. Mayroon siyang masamang kutob, pero determinado siyang gawin ang kanyang tungkulin ng walang palya. Magandang hapon po, ma'am. Maaari ko po bang makita ang inyong A? Magalang nabati ni Joy sabay lahad ng kanyang kamay. Huminto ang babae. Medyo alanganin ang kanyang mukha nang sabihin niya, taga rito lang ako sa loob. May hinahabol lang akong importante, kaya sa pagmamadali, naiwan ko ang aking identification card. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang isang alarma sa isip ni Joy. May mali. Ang sabihin tagaloob ka ng kampo pero wala kang dalang ay isang malaking kalokohan. Ang mga personel ng kampo ang mas dapat na laging may dalang At higit sa lahat, wala siyang suot na ranggo. Napaisip si Joy ng maraming posibilidad. Maaari ba siyang espiya? O isang kaduda-dudang tao na gustong kumuha ng impormasyon tungkol sa kampo? Ang mga paalala sa mga security briefing ay biglang pumasok sa kanyang isip. Paumanhin po, ma'am. Kung wala po kayong maipapakitang hindi po kayo maaaring pumasok. Buong diin na sinabi ni Joy. Gaano man kaimportante ang kanyang sadya, ang regulasyon ay regulasyon. Lalo na sa isang malabong sitwasyon na tulad nito, kailangan niyang maging mas maingat. Nang marinig ang sinabi ni Joy, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ng babae. Tila may malalim na kahulugan ang ngiting iyon. Pero hindi siya nagsalita, tinitigan niya lang si Joy. Ang mga titig na iyon ay lalong nagpakaba sa kanya. Sigurado siya may itinatago ang babaeng ito. Sandaling nag-alinlangan si Joy. Iniisip niya kung nakakagawa ba siya ng isang malaking pagkakamali. Pero mabilis niyang ibinalik ang kanyang composure. Ang regulasyon ay dapat ipatupad ng pantay sa lahat. Pasensya na po talaga, ma'am. Ngunit ang sinumang hindi mapapatunayan ang pagkakakilanlan ay hindi maaaring pumasok sa kampo. Muli niyang sinabi, magalang ngunit matatag. Ang babae ay ngumiti lang ulit at tumango. Tila inaasahan na niya ang reaksyon ni Joy. Sa mismong sandaling iyon, mula sa loob ng kampo narinig ang mga nagmamadaling yapak. Paglingon ni Joy, nakita niya ang kanyang company commander, si Captain De Leon, na humahangos na tumatakbo papalabas. Bihira niyang makita ang ganitong pagmamadali sa mukha ng kanyang kapitan. Pagdating sa guard post, halos hindi makahinga si Captain De Leon habang nakatingin sa babae. At ginawa niya ang isang bagay na hinding-hindi inaasahan ni Joy. Ma'am! Sumaludo ang kapitan, isang perpektong saludo na puno ng respeto at kaba. Report po. General! Sa isang iglap, para bang nagyelo ang buong katawan ni Joy. General! Ang babaeng kaharap niya ang babaeng pinagdudahan niya at hinarangan ay isang general. At isang babaeng general pa. Ni hindi niya alam na mayroon palang ganoon sa buong sandatahang lakas. Ang babae hindi, ang general ay sinuklian ang saludo ng kapitan habang nananatili ang kalmadong ngiti sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay muli siyang lumingon kay Joy. Sa kanyang mga mata, tila mayroong mga komplikadong emosyon na hindi maintindihan ng binata. Nablangko ang isip ni Joy. Ang ideya na nagpakita siya ng kawalang galang sa isang general ay nagdulot ng malamig na pawis sa buo niyang katawan. Ang takot na makulong sa Bartolina ay biglang bumalot sa kanya. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang babaeng hiningan niya ng at pinigilang pumasok ay si Major General Elena Santiago,
isa sa mga ilang babaeng general sa kasaysayan ng Armed Forces of the Philippines. Ang malamig na pawis ay tumagaptak sa kanyang noo, at ang kanyang mga binti ay nagsimulang manginig. Si Captain De Leon ay nanatiling nakatayo ng tuwid sa harap ng general, at ang kanyang karaniwang malakas na boses ay nanginginig na rin. "Report po, General. Nagkamali po ang sundalo ko. Ako na po ang bahalang magdisiplina sa kanya." Lumingon si Captain De Leon kay Joy na may matalim na tingin. Nawala ng pag-asa si Joy, iniisip na dito na magtatapos ang kanyang karera sa militar. Ngunit ang sumunod na sinabi ng general ay nagpagulat sa lahat. "Huwag na, Kapitan." Kalmado ang boses ng general. Pagkatapos ay tumingin siya kay Joy at tumango. Ginawa lang ng sundalong ito ang tama ayon sa regulasyon. Sa katunayan, napakahusay ng kanyang ginawa. Hindi makapaniwala si Joy sa kanyang narinig. Pinupuri ba siya ng general? Maging si Captain De Leon ay hindi maitago ang kanyang pagkalito. Pero General, ang sundalo pong ito eh. "Kapitan, ano ang pinakamahalagang katangian ng isang sundalo?" Sa tanong ng general, natigilan ang kapitan. Ang pagsunod po sa utos, General." "Mali. Ang pagsunod sa prinsipyo. Dahil kung may prinsipyo, ang pagsunod sa utos ay magkakaroon ng tunay na kahulugan." Muling tumingin ang general kay Joy at nagsalita, "Pinigilan ng sundalong ito ang isang taong hindi mapatunayan ang pagkakakilanlan na pumasok sa kampo. Iyan ang eksaktong tungkulin ng isang bantay. Gaano man kaimportante ang sadya, gaano man kataas ang ranggo ng isang tao, ang regulasyon ay dapat ipatupad ng pantay." Hindi pa rin lubos na maintindihan ni Joy ang sitwasyon. Malinaw na nagkamali siya, pero bakit siya pinupuri? Kasabay nito, mayroon siyang naramdamang hindi tama. "Kung ganoon po, General, bakit hindi niyo agad sinabi kung sino kayo?" Maingat na tanong ni Joy. Sa militar, hindi basta-basta nagtatanong sa nakatataas, pero hindi niya mapigilan ang kanyang kuryosidad. Isang bahagyang ngiti ang muling sumilay sa labi ng general. "Malalaman mo rin yan balang araw." Sa sandaling iyon, isa na namang grupo ng mga sundalo ang nagmamadaling dumating mula sa loob ng kampo. Ang mga miyembro ng military police at iba pang mga opisyal ay tumatakbo papalapit. Tila may nagbalita na sa pagdating ng general. "Report po, General. Bakit hindi po kayo nagpasabi para nakapaghanda kami?" Sabi ng isang mataas na opisyal na humahangos din, ngunit itinaas ng general ang kanyang kamay para pigilan sila. "Ito ay isang hindi planadong pagbisita. Mayroon akong espesyal na sadya. Huwag na kayong mag-abala." Nang marinig ito, nagkatinginan ang mga opisyal, nagtataka kung ano ang dahilan ng biglaang pagbisita ng general. Para kay Joy, ang lahat ng nangyayari ay parang isang panaginip. Hindi niya akalain na ang isang ordinaryong araw ng pagbabantay ay magiging ganito kakomplikado. Pero ang mas nakakagulat ay ang paraan ng pagtingin sa kanya ng general. Tila mayroon siyang inaasahan mula sa binata. "Corporal Jose Reyes," biglang tinawag ng general ang kanyang buong pangalan. Nagulat si Joy at mabilis na tumayo ng tuwid. "Sir." "Yes, sir." "Ay, ma'am." "Yes, ma'am." Sa hinaharap, ipagpatuloy mo ang pagganap sa iyong tungkulin at paninindigan sa prinsipyo tulad ng ginawa mo ngayon. Iyan ang tunay na katangian ng isang magiting na sundalo. "Yes, ma'am," malakas na sagot ni Joy, pero ang kanyang isip ay gulong-gulo pa rin. Bakit sinadya ng general na itago ang kanyang pagkatao? At bakit tila espesyal ang trato niya sa kanya? Habang papasok sa kampo, sinabi ng general sa company commander, "Huwag ninyong bibigyan ng anumang parusa ang sundalong ito. Sa halip, gawin niyo siyang isang magandang halimbawa." Tumango si Captain De Leon, pero ang kanyang mukha ay puno pa rin ng pagkalito. Naiwan si Joy na mag-isa sa guard post, sinusubukang ayusin ang mga nangyari sa kanyang isip. Pero hindi niya maintindihan. Tila mayroong mas malaking larawan sa likod ng lahat ng ito. Ang radyo ay patuloy pa ring nagpapatugtog ng mga lumang kanta, at ang malamig na hangin ay patuloy na humahampas. Ngunit sa puso ni Joy, isang bagong damdamin ang nagsisimulang mabuo. Ano ang susunod na mangyayari? Nang gabing iyon, pagbalik ni Joy sa barracks, ang sumalubong sa kanya ay ang mga mausisang tingin ng kanyang mga kasamahan at mga senior. Ang balita ay kumalat na sa buong kampo na parang apoy. "Joey, totoo ba? Hinarang mo raw si General Santiago?" tanong ng kasamahan niyang si Marco, na nanlalaki ang mga mata. Pagod na umupo si Joey sa kanyang katre at bumuntong hininga.
Hindi ko naman hinarang, sinunod ko lang ang regulasyon. Parehas na rin yon, pre. Ang tindi ng tapang mo. Ngunit hindi lahat ng reaksyon ay positibo. Si Master Sergeant Valdez, isang veteranong sundalo, ay lumapit sa kanya na may pag-aalala sa mukha. Reyes, baka napasubo ka sa malaking gulo. Regulasyon yan, pero ang gawin yan sa isang general. Pero si General na po mismo ang nagsabi na tama ang ginawa ko, Sarge. Sa labas lang yan, bata. Baka sa loob-loob niya, iba ang iniisip. Hindi mo pa kilala ang takbo ng politika dito sa militar. Nang marinig ang sinabi ni Master Sergeant Valdez, muling bumalik ang kaba ni Joy. Nagkamali nga ba talaga siya? Ang papuri ba ng general ay isang formalidad lamang? Ang kanyang pagkabalisa ay lalo pang lumaki sa mga sumunod na araw. Iba't ibang uri ng tsismis ang nagsimulang kumalat sa kampo. Narinig mo na ba? Dahil daw dyan kay Reyes, bad trip si General. Talaga? Sinong nagsabi? Sabi ng mga opisyal, usap-usapan daw. Kahit sabihing regulasyon, sobrang bastos daw ng ginawa niya sa isang general. Dahil sa mga chismis na ito, unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao kay Joy. Mayroong mga tumitingin sa kanya ng may awa, mayroon namang umiiling. Nako, tapos na ang maliligayang araw ng batang yan. Kapag napag-initan ka ng general, paano ka pa magtatagal sa serbisyo? Sa tuwing naririnig niya ang mga salitang iyon, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung nagkamali ba talaga siya. Samantala, sa loob ng kampo, mayroon ding ibang mga usapan tungkol sa babaeng general. Partikular na ang ilang mga konserbatibong opisyal na hindi masaya sa ideya na isang babae ang umabot sa ranggong general. Hindi ko maintindihan ang militar ngayon. Babae, ginagawang general. Tama ka dyan, pare. Ang militar ay para sa mga lalaki. Nang aksidenteng marinig ni Joy ang mga usapang ito, nakaramdam siya ng kakaiba. Matapos niyang makaharap mismo ang general, naintindihan niya kung gaano kamali ang mga paniniwalang iyon. Ang kanyang dignidad at presensya ay walang kinalaman sa kanyang kasarian. Ano bang alam ng babae sa giyera? Dapat nasa bahay lang yan at nagluluto. Ang taong tulad niya na maging general, hudyat na ito ng katapusan. Nang marinig ang mga salitang ito, nakaramdam ng inis si Joy. Ngunit bilang isang korporal, wala siyang magawa para kontrahin ang sinasabi ng mga nakatataas sa kanya. Ilang araw ang lumipas, isang hindi inaasahang pangyayari ang dumating kay Joy. Nakatanggap siya ng isang kautusan mula sa tanggapan ng Provost Marshal, ang pulisya ng militar. Corporal Jose Reyes, mag-report sa opisina ng Provost Marshal bukas, alas 10 ng umaga. Nang marinig ang balita, namutla si Joy. Ang pagpapatawag sa opisina ng Provost Marshal ay hinding-hindi isang magandang senyales. Ano? Pinapatawag ka ng IAE, gulat na sabi ng kanyang mga kasamahan. Nako, pre. Delikado yan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Joy. Iba't ibang pag-aalala at takot ang bumalot sa kanya. Wala naman akong ginawang masama. Bakit humantong sa ganito? Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama. Tama nga ba siya? Isa nga ba akong walang kwentang tao? Kapag nadisiplina ako sa militar, ano nang mangyayari sa buhay ko? Tumingin si Joy sa kisame, lubog sa magulong mga iniisip. Muli niyang naalala ang pagtatalo nila ng kanyang ama bago siya mag-enlist. Wala kang mararating sa kahit anong gawin mo. Ang mga salita ng kanyang ama ay tila nagkakatotoo na lalong nagpahirap sa kanyang kalooban. Kinaumagahan, na may mabigat na puso, naglakad si Joy papunta sa opisina ng Provost Marshal. Ang kanyang mga kasamahan ay naghatid sa kanya ng tingin na puno ng pag-aalala. Kaya mo yan, Joy. Walang mangyayaring masama. Ngunit kahit ang mga salitang iyon ay hindi nakabawas sa kanyang kaba. Pagdating sa opisina, pinaupo si Joy sa labas ng interrogation room para maghintay. Habang nakaupo sa malamig na pasilyo, nabalot ng takot si Joy para sa kanyang kinabukasan. Dito na ba talaga magtatapos ang lahat? Maya-maya, bumukas ang pinto ng interrogation room at isang opisyal ng military police ang lumabas. Corporal Jose Reyes, pumasok ka. Nanginginig na pumasok si Joy sa silid. At doon, narinig niya ang isang pangungusap na hinding-hindi niya inaasahan. Mayroon kaming ulat na ilang araw na ang nakalipas, sa guard post nagpakita ka ng kilos na nakainsulto sa isang general. Sa sandaling iyon, para bang huminto sa pagtibok ang puso ni Joy.
Ang interrogation room ng Provost Marshal ay napakalamig na kakakilabot. Sa ilalim ng ilaw ng fluorescent lamp, nakaupo si Joey sa isang silya. Sa kanyang harapan ay isang opisyal ng military police at isang investigador na may seryosong mukha. Corporal Jose Reyes, nakatanggap kami ng ulat na ilang araw na ang nakalipas nagpakita ka ng kawalang galang sa isang general sa guard post. Ang malamig na boses ng opisyal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Natuyo ang lalamunan ni Joy, hindi makapagsalita. Ako po sinunod ko lang po ang regulasyon. Regulasyon? Sa tingin mo ba, ang paghingi ng sa isang general ay naaayon sa regulasyon? Tanong ng investigador na may matalim na tingin. Nalito si Joy. Malinaw na sinabi ng general na tama ang ginawa niya. Bakit humantong sa ganito? Dahil po hindi ko mapatunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Huwag ka nang magdahilan, sigaw ng opisyal sabay hampas sa mesa. Ang mismong pagdududa mo sa isang general ay isa ng malaking problema. Ang malakas na tunog ay nagpanginig kay Joy. Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanya. Wala naman talaga akong ginawang masama. Bakit kailangan akong maging sakripisyo? Ang pakiramdam ng pagiging biktima at kawalan ng magawa na nararamdaman niya mula pagkabata ay muling bumalik. Ngunit habang nangyayari ang lahat ng ito sa ibang bahagi ng kampo, may ibang mga bagay na nagaganap. Sa ilang mga mataas na opisyal, ang tinig ng pagkadismaya sa babaeng general ay unti-unting lumalakas. Pagkakataon na natin ito. Pwede nating sirain ang reputasyon niya. Tama ka. Ang magpanggap at maharang ng isang hamak na korporal katawa-tawa. Para sa ilang mga konserbatibong opisyal, ang pangyayaring ito ay isang oportunidad para pabagsakin ang general. Para sa kanila, na matagal nang hindi masaya sa pagkakaroon ng isang babae sa mataas na posisyon sa militar, ito ay isang gintong pagkakataon. Itinago ang pagkakakilanlan para makapasok sa kampo tapos naharang ng isang korporal. Hindi ba't nakakahiya yan? Nga. Kapag kumalat ito, maraming magiging usapan sa loob ng militar. Lihim silang nagpulong at nagplano kung paano gagamitin ang sitwasyon. Gawin nating biktima ng disiplina ang korporal na yon. Palabasin nating personal na gumaganti ang general. Magandang ideya. Mas lalong masisira ang imahe niya. Samantala, sa kanyang opisina, si Major General Elena Santiago ay sinusubaybayan ang buong sitwasyon. Hindi lingid sa kanyang kaalaman ang mga planong nagaganap sa kampo. Ngunit tahimik lang siyang naghihintay. Naniniwala siyang sa tamang panahon lalabas din ang katotohanan. Report po, General. Si Corporal Jose Reyes ay iniimbestigahan ngayon sa opisina ng Provost Marshal, ulat ng kanyang aide. Tumango ang General. Inaasahan ko na yan. Ipagpatuloy ninyo ang pagmamanman. Pero, General, baka madisiplina ang sundalo ng walang kasalanan. Lalabas din ang katotohanan. Maghintay lang tayo ng kaunti pa. Ang kalmadong reaksyon ng General ay nagpagulat sa kanyang aide. Bakit tila kalmado lang siya sa gitna ng lahat? Nang gabing iyon, matapos ang investigasyon, bumalik si Joey sa barracks na pagod na pagod. Ang ilang oras ng pagtatanong at panggigipit ay sumira sa kanyang diwa. Joy, kumusta? Nag-aalalang tanong ng kanyang mga kasamahan. Pero wala nang lakas si Joy para sumagot. Humiga lang siya sa kanyang katre at tumingin sa kisam. Wala naman talaga akong ginawang masama. Nagsimulang pagdudahan ni Joy ang kanyang sarili. Nagkamali ba talaga siya ng desisyon? O may ibang lohika na sinusunod sa loob ng militar? Sa sandaling yon, lumapit si Master Sergeant Valdez at tahimik na nagsalita. Reyes, huwag kang masyadong mag-alala. Wala kang ginawang masama. Pero, Sarge, sa Provost Marshal, sabi nila, kahit anong sabihin nila, ginawa mo lang ang trabaho mo. Ang mga salita ni Master Sergeant Valdez ay bahagyang nagpagaan sa loob ni Joy. Ngunit ang kaba ay hindi pa rin nawawala. Ilang araw ang lumipas, isang mas malaking kaganapan ang nangyari sa kampo. Ang plano laban sa general ay opisyal nang nagsimula. Narinig niyo ba? Nagpanggap daw si general para makapasok sa kampo tapos naharang ng korporal. Talaga? Nakakahiya naman. Babae kasi, ano bang aasahan mo? Dapat mag-resign na lang siya. Ang mga ganitong chismis ay kumalat sa buong kampo, na lalong nagpagulo sa sitwasyon. At tila lahat ng sisi ay napunta kay Joy. Dahil sa lintik na Reyes na yan, nagkagulo ang buong kampo. Nga.
Bakit kasi kailangang guluhin pa ang general? Nang marinig ang mga salitang ito, lalong nanliit si Joy. Pakiramdam niya, siya ang sanhi ng lahat ng problema. Ngunit hindi niya alam na ang lahat ng ito ay plinano mula sa simula at ang tunay na pagsubok ay magsisimula pa lamang. Nang gabing iyon, muling naalala ni Joy ang sinabi ng kanyang ama. Wala kang mararating sa kahit anong gawin mo. Tama nga ba ang kanyang ama? Isang aba siyang tao na nagdadala lang ng gulo saan man siya magpunta. Ilang araw ang lumipas, isang madaling araw, muling naatasan si Joy na magbantay sa guard post, kahit mabigat ang kanyang loob, kailangan niyang gampanan ang kanyang tungkulin. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay dumampi sa kanyang pisngi. At mula sa radyo, ang mga lumang kanta ay patuloy na umaalingaw-ngaw. 5:30 ng umaga. Madilim pa. Sinusubukan ni Joy na labanan ang antok habang binabantayan ang tarangkahan ng mula sa malayo, isang pamilyar na sasakyan ang papalapit. Ang itim na sedan. Hindi maaari. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nang lumapit ang sasakyan, naging totoo ang kanyang hinala. Ang bumaba sa sasakyan ay walang iba kundi ang general. Sa pagkakataong ito, mag-isa lang siya. Walang kasama, walang aid. Mag-isa siyang naglakad papalapit sa guard post. Kinabahan si Joy. Iniisip niya na baka nandito siya para harapin siya tungkol sa nakaraang insidente. Magandang umaga po, General, magalang nabati ni Joy. Tinitigan siya ng general ng ilang sandali at nagtanong ng isang hindi inaasahang tanong. Korporal, takot ka ba? Ang biglaang tanong ay nagpalito kay Joy. Hindi niya maintindihan kung ano ang tinutukoy niya. Paumanhin po, General, takot po saan? Sa nangyari. Ang maimbestigahan ng Provost Marshal ang pagtingin sa iyo ng mga kasamahan mo. Hindi ka ba natatakot sa mga yon? Sa tanong ng General, isang matapat na sagot lang ang maibibigay ni Joy. General, opo, takot po ako. Bakit ka takot? Dahil po iniisip ko kung may nagawa ba akong mali. Lahat sila, iba ang tingin sa akin, sabi nila, maaari daw akong madisiplina. Nagsimulang manginig ang boses ni Joy. Ang lahat ng kaba at takot na kanyang kinimkim ay tila sasabog na. Tahimik na nakinig ang general. Pagkatapos ay nagtanong na naman siya ng isang hindi inaasahang tanong. Kung ganoon, bakit noong una hindi mo tinanong kung sino ako? Po. Noong sinabi kong taga rito ako sa loob, bakit hindi mo tinanong kung sino ako? Saang opisina ako nagtatrabaho? Nag-isip si Joy sandali. Naalala niya na tama nga ang sinabi ng general. Hindi niya tinanong kung sino siya o kung ano ang kanyang posisyon. Dahil po lahat ng yon ay mapapatunayan kung mayroon kayong Tama. Kung may malinaw ang lahat. Pero sinabi kong wala akong dala. Sa sandaling yon, ano ang naisip mong dapat gawin? Naisip ko po na kailangan ko kayong pigilan na pumasok ayon sa regulasyon. Dahil sa takot. Natigilan si Joy. Dahil na ba sa takot? Nang alalahanin niya ang sandaling iyon, tila hindi. Hindi po, General. Hindi po dahil sa takot. Dahil po iyon ang inisip kong tamang gawin. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ng general. Tama. Pinili mo ang prinsipyo kaysa sa takot. Iyan ang tunay na katangian ng isang sundalo. Nang marinig ang sinabi ng general, may naintindihan si Joy. Ang ginawa niya noong araw na iyon ay tama. General, kung ganoon po, bakit niyo itinago ang inyong pagkatao? Maingat na tanong ni Joy. Ngayon, gusto na talaga niyang malaman. Nanahimik sandali ang general at dahan-dahang nagsalita. Ang regulasyon ang huling depensa para protektahan ang mga mahihina. Kung ang kapangyarihan o posisyon ay maaaring baliin ang regulasyon, wala nang silbi ang regulasyong iyon. Pinag-isipan ni Joy ang sinabi ng general. Kung noong araw na yon sinabi ko sa iyo kung sino ako, anong gagawin mo? Siyempre po, papapasukin ko kayo. Tama. Pero tama bang gawin yon kahit wala akong maipakitang Ngayon, naiintindihan na ni Joy ang layunin ng general. Sinusubukan niya siya mula sa simula. Para malaman kung yuyuko siya sa kapangyarihan o maninindigan sa prinsipyo. Hindi naman sa sinusubukan. Gusto ko lang makumpirma kung mayroon pa bang mga tunay na sundalo sa kampong ito. Sa sandaling iyon, naging malungkot ang mukha ng general. Kamakailan lang, napakarami ng burokrasya at formalidad sa militar. Tumango si Joy.
Nakita na niya ang mga ganoong eksena ng maraming beses. Pero ikaw, iba ka. Gaano man kataas ang posisyon ng isang tao, nanindigan ka sa prinsipyo. Iyan ang tunay na katangian. Nagsimulang mamula ang mga mata ni Joy. Sa loob ng maraming araw, inisip niyang nagkamali siya at sinisi ang sarili. Pero ngayon, General, kung ganoon, ang pag-imbestiga sa akin ng inaasahan ko na rin yan. May mga taong gagamitin ang pagkakataong ito para pahirapan ako. Nang marinig ang sinabi ng General, nagulat si Joy. Mayroon nga bang plano na tulad nito? Pero huwag kang mag-alala. Lalabas din ang katotohanan. Muling, yes, ma'am, sagot ni Joy nang may panibagong determinasyon. Ngumiti ang General. Iyan ang diwa. Sa hinaharap kapag may posisyon ka na, huwag mong kalilimutan ang prinsipyong ito. Pagkatapos magsalita, pumasok na ang General sa loob ng kampo. Naiwan si Joy na mag-isa sa guard post, inaayos ang lahat ng nangyari sa kanyang isip. Ngayon, malinaw na ang lahat. Tama ang ginawa niya at kinilala iyon ng General. Naintindihan din niya na ang lahat ng nangyayari ay parte lang ng isang mas malaking larawan. Sa unang pagkakataon, muling nahanap ni Joy ang tiwala sa sarili. Naintindihan niyang mali ang sinabi ng kanyang ama. Isa siyang taong kayang gawin ng tama ang mga bagay-bagay, hindi lang siya nabigyan ng pagkakataon dati. Ang hangin ng madaling araw ay unti-unting uminit. Sa silangan, sumisikat na ang araw. At mula sa radyo, isang kanta na may liriko ng pag-asa ang umalingaw-ngaw. Si Joy ngayon ay hindi na isang sundalong nabubuhay sa takot. Siya na ngayon ay isang taong kayang ipaglaban ang katotohanan. Ilang araw ang lumipas, ang buong kampo ay nabalot ng tensyon. Isang biglaang pagpupulong ng lahat ng opisyal ang ipinatawag at si Corporal Jose Reyes ay inutusan ding dumalo bilang isang saksi. Ang pagpupulong ay ginanap sa command conference room. Iba ang atmosfera kumpara sa dati. Corporal Jose Reyes, pumasok ka. Nanginginig na binuksan ni Joy ang pinto at pumasok. Sa malawak na silid, naroroon ang lahat ng pangunahing opisyal ng kampo. At nakaupo sa unahan ang General. Ang pakiramdam ay parang isang military tribunal. Seryosong nagsalita ang commanding officer ng kampo. Ang pagpupulong na ito ay ginanap upang alamin ang katotohanan sa insidenteng naganap sa guard post kamakailan. Corporal Jose Reyes, pumunta ka sa harap. Umupo si Joy sa silyang inilaan para sa kanya sa gitna ng silid. Dose-dose ng peres ng mga mata ng opisyal ang nakatutok sa kanya na nagpahirap sa kanyang paghinga. Binuksan ng E-3, ang Chief of Operations, ang folder at nagsimulang magtanong. Corporal Jose Reyes, inaamin mo ba na nagpakita ka ng kilos na nakainsulto sa General sa guard post noong hapon ng Disyembre 15, 1990? Hindi ko po naintindihan ang ibig niyong sabihin sa salitang nakainsulto. Ginawa ko lang po ang aking tungkulin ayon sa regulasyon. Ang sagot ni Joy ay nagdulot ng bulungan sa ilang mga opisyal. Mayroong umiiling, mayroong tumitingin sa kanya ng may awa. Sumingit ang E-2, ang Chief of Intelligence, na may matalas na boses. Ayon sa regulasyon, sinabi na ng General na taga rito siya sa loob ng kampo, pero tumanggi ka pa ring papasukin siya. Sa tingin mo ba, tama yon? Nakasaad po sa Rules of Engagement sa guard post na ang sinumang walang ay hindi maaaring pumasok. Ang verbal na pagpapatunay at ang pagpapakita ng dokumento ay magkaiba po. Nanginginig ang boses ni Joy, pero malinaw niyang sinabi ang kanyang punto. Ang tiwalang nakuha niya mula sa pag-uusap nila ng General ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Nagsalita ang E-4, ang Chief of Logistics, nang may pang-inis. Napakayabang. Isang korporal magdududa sa isang General. Makatwiran ba yon? Sa oras na yun po, hindi ko alam na General siya. Wala po siyang suot na ranggo at wala rin pong Kung ganoon, ano ang masasabi mo ngayon? Inaamin mo bang mali ang ginawa mo? Biglang tumahimik ang buong silid. Lahat ay naghihintay sa sagot ni Joy. Ang sagot sa tanong na ito ang magdidikta sa kanyang kapalaran. Nag-alinlangan si Joy sandali. Kung aaminin niyang nagkamali siya, baka mas mapadali ang lahat. Pero iyon ay pagtataksil sa kanyang konsensya. Iyon din ay pagtalikod sa prinsipyong sinabi sa kanya ng General. Hindi po. Hindi ko po itinuturing na mali ang aking ginawa. Ang sagot ni Joy ay nagdulot ng kaguluhan sa silid. Ilang opisyal ang umiling sa pagkadismaya, mayroon namang nagpakita ng galit.
Napakawalang galang. Sa harap pa mismo ng general, yan ang sinasabi mo, sigaw ng E-3. Ngunit hindi na tinag si Joy. Ang general na po mismo ang nagsabi na tama ang ginawa ko ayon sa regulasyon. Iyon ay dahil sa kabutihang loob lang ng general. Dahil inisip niyang nagsisisi ka na, matalas na sabi ng E-2. Ang sitwasyon ay lalong nagiging dehado para kay Joy. Sa sandaling iyon, ang general, na kanina patahimik na nagmamasid ay tumayo. Agad na tumahimik ang buong silid. Sandali. Isang salita lang mula sa general ay sapat na para kabahan ang lahat ng opisyal. Mayroon akong gustong sabihin. Magalang na yumuko ang commanding officer. Maaari po kayong magsalita, general. Dahan-dahang nagsalita ang general. Tinanong ninyo si Corporal Jose Reyes, ngunit ang katotohanan sinadya kong itago ang aking pagkakakilanlan. Muling nagbulungan ang mga nasa silid. Nagkatinginan ang mga opisyal na may pagkalito sa kanilang mga mukha. Ano po ang ibig ninyong sabihin, General? Maingat na tanong ng commanding officer. Sinadya kong hindi magdala ng E at tinanggal ko rin ang aking insignia. Gusto kong makita ang reaksyon ni Corporal Jose Reyes. Natahimik ang buong silid. Walang nangahas na magsalita. At ano ang resulta? Perpekto. Hindi yumuko ang sundalong ito sa sinuman at nanindigan sa prinsipyo. Iyan ang tunay na katangian ng isang sundalo. Nang marinig ang sinabi ng general, walang masabi ang mga opisyal. Ang mga dating bumabatikos kay Joy ay napahiya. At ang mas importante pa hanggang ngayon, hindi niya binabawi ang kanyang paninindigan. Gaano man kahirap ang sitwasyon, sinasabi pa rin niya ang katotohanan. Tumingin ang general kay Joy at mumiti. Corporal Jose Reyes, marami kang pinagdaanan. Maaari mong ipagmalaki ang iyong pagiging isang tunay na sundalo. Sa sandaling iyon, tumulo ang luha sa mga mata ni Joy. Ang lahat ng sakit at sama ng loob na kanyang tiniis ay tila naglaho sa isang iglap. Humarap ang general sa mga opisyal. Gusto ko ring sabihin sa inyo ang tunay na pamumuno ay hindi ang paggamit ng kapangyarihan para pasunurin ang iba. Ito ay ang pagtataguyod ng prinsipyo at hustisya. Ang atmosfera sa silid ay tuluyang nagbago. Ang plano laban sa general ay gumuho sa isang iglap. Tumayo ang commanding officer at magalang na nagsalita. Tama po kayo, General. Tungkol po sa kaso ni Corporal Jose Reyes, pag-aralan po namin na bigyan siya ng parangal sa halip na parusa. Nang marinig iyon, hindi makapaniwala si Joy. Inihanda na niya ang sarili sa parusa, pero parangal ang kanyang matatanggap. Tapos na ang pagpupulong na ito. Maraming salamat sa inyo. Nang matapos ang pagpupulong at paalis na ang lahat, lumapit ang general kay Joy. Korporal, napakahusay ng iyong ginawa. Salamat sa hindi mo pagsuko hanggang sa huli. Sa sobrang emosyon, hindi makapagsalita si Joy. Yumuko na lang siya ng malalim. Ilang araw ang lumipas, bumalik na ang kapayapaan sa kampo. Ang mga kaguluhang naganap ay tila hindi nangyari. At ang tingin ng mga tao kay Joy ay tuluyan ng nagbago. Ang kanyang mga kasamahan at mga senior ay tumitingin na sa kanya ng may paghanga. Maging ang mga opisyal ay iba na rin ang pakikitungo sa kanya. Joy, ang galing mo, pre. Sa ganoong sitwasyon, hindi madaling manindigan, sinserong sabi ni Marco. Sumang-ayon din ang iba pa. Noong una, kinabahan din ako para sa'yo, pero sa huli, ikaw pala ang tama. Masayang tinapik ni Master Sergeant Valdez ang balikat ni Joy. Sarge, alam ko namang alam niyo na tama ako. Alam ko, pero sa totoo lang, nag-alala talaga ako. Komplikado ang buhay dito sa militar. Nang hapong iyon, isang hindi inaasahang balita ang dumating kay Joy. Pinatawag siya sa opisina ng commanding officer. Sa pagkakataong ito, wala na siyang takot. Sa halip, nagtataka siya kung anong magandang balita ang naghihintay sa kanya. Pagpasok sa opisina, nakita niya ang commanding officer at ang general na nakaupo. Pareho silang masaya. Corporal Jose Reyes, lumapit ka. Formal na sabi ng commanding officer. Tumayo ng tuwid si Joy at lumapit. Dahil sa ipinakita mong katapangan at paninindigan sa prinsipyo, nagpa siya ang unit na ito na bigyan ka ng isang commendation medal. Ibinigay ng commanding officer ang sertipiko kay Joy. Hindi makapaniwala si Joy sa kanyang nakikita habang tinatanggap ito. Iginagawad kay Corporal Jose Reyes, isang huwarang sundalo na nanindigan sa prinsipyo at buong husay na ginampanan ang tungkulin ng isang kawal.
Habang binabasa ang mga salita, isang hindi maipaliwanag na damdamin ang bumalot sa kanya. Alam niyang lahat ng kanyang pinagdaanan ay hindi nasayang. Tumayo ang general at lumapit kay Joy. Korporal, marami kang pinagdaanan. Dahil sa mga sundalong tulad mo, may pag-asa pa ang ating sandatahang lakas. Sobra-sobra po ang papurin niyo, General. Hindi. Nalagpasan mo ang isang mahirap na pagsubok. Mula ngayon, mamuhay ka ng may dangal sa serbisyo. Tinitigan ng General si Joy ng ilang sandali at nagsalita ng isang makahulugang pangungusap. Sa hinaharap, hindi lang sa militar kundi pati na rin sa labas, huwag mong iwawala ang prinsipyong ito. Balang araw, kapag may posisyon ka na, alalahanin mo ang paninindigan mo ngayon. Yumuko si Joy ng malalim. Naramdaman niya sa mga salita ng General hindi lang ang simpleng pag-inganyo, kundi isang mas malalim na kahulugan. Kailangan nating ipagpatuloy ang pagbabago sa mga lumang sistema sa militar. Kailangan nating alisin ang burokrasya at formalidad at bumuo ng isang hukbo kung saan ang mga tao ay sinusukat base sa kanilang tunay na kakayahan at karakter, sabi ng General. Nang marinig ito, tumango rin ang commanding officer. Tama po kayo, General. Dahil sa pangyayaring ito, marami rin kaming natutunan. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakapag-relax si Joy sa barracks. Binati siya ng kanyang mga kasamahan, at maging ang mga opisyal ay ngumingiti na sa kanya. Para kay Joy, hindi ang medalya ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang tiwalang muli niyang nahanap sa kanyang sarili. Matagal niyang pinagdudahan at sinisi ang sarili. Pero ngayon sigurado na siyang nasa tamang landas siya. Ilang araw ang lumipas, umalis na ang General sa kampo. Nakatayo si Joy sa guard post para magpaalam sa kanya sa huling pagkakataon. General, maraming salamat po sa lahat. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Korporal. Dahil sa iyo, nakumpirma kong may pag-asa pa ang ating hukbo. Bago sumakay sa sasakyan, sinabi ng General ang huling pangungusap kay Joy. Balang araw kapag may posisyon ka na, huwag mong kalilimutan ang prinsipyo mo ngayon. Habang papalayo ang sasakyan, pinag-isipan ni Joy ang kahulugan ng mga salitang iyon. Balang araw, siya rin ay mapupunta sa isang posisyon kung saan makakaimpluwensya siya sa iba. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi niya kalilimutan ang karanasan niya ngayon at palaging tatahakin ang tamang landas. Nang gabing iyon, sumulat si Joy ng liham pauwi. Isang liham para sa kanyang ama. Itay, alam kong nag-alala kayo sa akin. Pasensya na po. Pero ngayon, sana maintindihan niyo kung sino ako. Ako po yung taong kayang panindigan hanggang sa huli ang mga bagay na alam kong tama. Pagkatapos sumulat, naintindihan ni Joy na hindi na siya takot sa pagtingin ng kanyang ama. Dahil mayroon na siyang tiwala sa sarili. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap siya ng sagot mula sa kanyang ama. Anak, nabasa ko sa dyaryo ang tungkol sayo. Nabalitaan kong pinarangalan ka raw. Siguro nagkamali ako ng pagtingin sayo. Sa hinaharap, mamuhay ka ng marangal tulad ngayon. Habang binabasa ang sulat, umiyak si Joy. Sa wakas, kinilala na siya ng kanyang ama. Lumipas ang panahon at malapit na ang araw ng pagtatapos ng serbisyo ni Joy. Naging isa siyang huwarang sundalo sa kampo, nirerespeto ng mga bagong sundalo. Isang araw, nang sabihin ng isang batang sundalo, Sir Joy, gusto ko ring maging sundalong may paninindigan tulad ninyo, nakaramdam ng malaking pagmamalaki si Joy. Alam niyang ang kanyang karanasan ay nakakaimpluwensya na sa iba. Ilang araw bago matapos ang kanyang serbisyo, naatasan siyang magbantay sa guard post sa huling pagkakataon. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Para sa kanya, makahulugan na doon din magtatapos. Mula sa radyo, ang mga lumang kanta ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Pero ngayon, hindi na malungkot pakinggan ang mga ito. Sa halip, puno na ito ng pag-asa. Magandang araw po, sir. Pwede ko po bang makita ang inyong A? Hanggang sa huling sandali, buong husay niyang ginampanan ang kanyang tungkulin. At sinabi niya sa kanyang sarili, hindi na ako isang sundalong nabubuhay sa takot. Ako ay isang taong kayang ipaglaban ang katotohanan. Anumang hirap ang dumating sa hinaharap, hindi ko kalilimutan ang paninindigan ko ngayon. Ang malamig na hangin ng umaga ay muling dumaan sa guard post, ngunit ang puso ni Joy ay mainit. Puno siya ng tiwala sa sarili at pag-asa para sa hinaharap. Ang buhay militar ni Corporal Jose Reyes ay nagtapos ng ganoon. Ngunit ang mga aral na kanyang natutunan ay mananatili sa kanya magpakailanman.
Naintindihan niya kung gaano kahalaga ang paninindigan sa katotohanan at prinsipyo, at kung gaano kalaking lakas ang maidudulot nito. Ang kwento ni Corporal Reyes ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na katapangan ay hindi nasusukat sa ranggo o kapangyarihan. Ito ay nasusukat sa kakayahang manindigan para sa kung ano ang tama, kahit na ang buong mundo ay laban sa iyo. Sa isang institusyon na tulad ng militar, kung saan ang utos ay batas, ang pagkakaroon ng prinsipyo ang siyang naghihiwalay sa isang simpleng sundalo sa isang tunay na bayani. Ano ang masasabi niyo sa kwento ni Corporal Reyes at Major General Santiago? Mag-iwan ng inyong komento sa ibaba. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito na puno ng aral at inspirasyon, huwag kalimutang i-like ang video na ito, ay share sa inyong mga kaibigan at pamilya, at syempre, mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang mga kwentong tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Hanggang sa muli. Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa kabundukan ng Sierra